Francisco Balagtas Baltasar na Florante at Taro. Kung ay magustuhan nyo, aming hinandang presentasyon. Okay, class, magandang hapon. Makagusto niyo po. Ngayong araw, ang lesson na tatalakayin natin ngayon ay tungkol kay Francisco Balagtas Baltasar. Siya ay isang sikat na makata noong panahon ng Espanya. Sito. Ano ang akta na naisulat niya? Isa na rito ang sikat na naisulat niyang Florante at Meron pa Taro. dito. Isinulat niya ito habang siya ay nakakulong at inaalay niya ito sa kanyang minamahal na si Celia o si Ma'am, Maria sito ako dyan, ah. Gusto niyo bang marinig ang kwento ng Florante at Taro? Sige, makinig kayo. Noong unang panahon, madilim at malawak na gubat, may isang binatang nakatapos sa puno ng higera. Ang gubat ay pinamumugaran ng mga mababangis na halos. Ang binatang nakatapos sa puno ng higera ay si Dorato. Siya'y umaasa ang makakawala sa kanyang pagkakatapos. Oh, Diyos ko! Anong uri ng kalupitan ito? Bakit tila hindi ninyo dinirinig ang aking pagsasama mo? Bakit pinabayaan ninyong maranasan ko ang sobrang kalupitan na ito? Oh, Laura! Mahal kong Laura! Malupit sa atin ang tadhana. Wala na akong makitang pag-asa. Hiling ko na lamang na sana'y ikiligtas sa malupit na kamay ni Conde Adolfo. Saklolo! Tulong! May umihingi ng saklolo! Sandali lang! Nasaan ka, Ginoo? Tulong! Sino ka? Sa iyong kasuotan ay isa kang moro. Huwag kang matakot, Ginoo. Ikaligtas na sa panganib. Oo nga't isa nga akong moro, nakaaway ng iyong lahi. Subalit ako pa rin ay tao na may pusod kang gamit. Maraming salamat sa iyong pagliligtas sa akin. Walang anuman, kaibigan. Mapanganib ang gubat na ito. Mabuti pa at umanap tayo ng ligtas ng buo. Kaibigan, may natira pa akong pagkain. Eto, kumain ka muna. Alam kong gutom na gutom ka na. Salamat. Magpahinga ka muna rito, kaibigan. Huwag kang mangamba at ikay aking babantayan. Tinupad na Moro, kaya na sinabi at pinagdayang Florante hanggang siya'y pag-isip.
Ang sarap talaga ng hamburger sa Jollibee. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Bili na! Sa Jollibee, bida ang saya! Kaibigan, ikaw hindi pa rin natutulog? Tunay ang ikay mabuti. Hindi ko tuloy malaman kung paano kita mapapasalamatan. Wala yun, kaibigan. Ngunit ako'y nagtataka kung anong ginagawa mo sa mapangalim na gubat na ito. At maaari mo bang sabihin kung bakit hindi may pinta ang kalungkutan sa iyong mukha? Kaibigan, ang aking ngalan ay Florantes. Makinig ka at aking isasalaysay sa iyo ang aking buhay mula sa aking kamususan. At sa dalaysay nga ni Florante, ang lahat po pagkakali sa kanyang buwan. Ang pagbabalik ka na. Wala! Tama na sa'yo! Sa kalimaw! Florante! Anak ko! Anong nangyayari? O aking anak, mabuti na lamang at ikay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat, Minari ko. Dahil kung wala kay, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa aking anak. Halika, Minari ko. Dalhin natin siya sa kanyang ama. Sa paglipas na panahon, si Florante ay nasa magpupulang na upang lumagpas ng kanyang kaluluwa. Ipagtanto ng kanyang ama, si Turiseo, na siya ay pag-aralin sa Athens. Ma'am, narito na po pala kayo. Napansin kong balik-balik sa atin mga nakaraan. May problema po ba? Florante, anak. Napag-isip-isip ko, napapanahon na upang tumukas na ng kalungkutan. Anak, ikaw ay pinadala namin sa Atenas. Ang lungsod ng kalungkutan. Ang Atenas ay bantog ng mga sinaguro. Narito sa ano ng mga Pero, paano po ang aking ina? Hindi yata tumawali ako sa kanya. At ito ang kalungkutan na hinadarama para sa iyo. Subalit anak, tayo papatangi sa kalungkutan sa nung ng ating pagsalayo ay hindi mo matatagpuan ang buhay. Yan ang dahilan kaya dapat natin pag-isa ng lahat. Ang kapangyarihan ng luha, dapat natin pag-ulang buhay. Makalipas ang ilang araw, si Florante ay naganda upang lumisan sa buong Athens. Mag-iingat ka, Florante, aking anak. Makakaasa po kayo ha? Paalam na po. Nagtungo na nga si Florante sa Athens. Nagkatulak ako sa importanteng Durante. Kaya din po ako, maestro. Ang buwan na ang nalipas, subalit hindi ko wala ay makalungkutan kay Florante. Kaya naman, pinayungan siya ng kanyang guro ng mga magkaibigan at sabi pa niya may kababayan ka na. Nagpakilala si Florante sa kanyang mga kapag-aral at hindi niya akalain doon pa niya makikilala ng pinakamatalik niyang kaibigan. Mula ngayon ay kaibigan niyo ako lahat. Ako si Durante. Pinalagalak na namin maging kaibigan. Asahan mo magiging matalik mong kaibigan, Durante. Bakit tila wala yata si Adolfo? Dahil yan lamang po siya at marami raw siyang ginagawa. Oh, Adolfo. Siya nga pala si Durante. Adolfo, ang kababayan mo sa Albania at anak ni Condesilet. Kinagagalak kitang makilala. Ako si Adolfo. Mula noon, pinag-ipasayan natin ang lahat. Madali din sila sa paglalagayan ng mga natin. Lumipas ang ilang panahon. Ako'y natutuwa sapagkat ang ating pagkakaibigan ay nagtutulad sa akin ng sikat kasiyahan. Ako may nabiyag ng iyong magandang kalooban, Durante. Pinandro, nais kong sa akin pagbabalik ko sa amin yung mga kasama niya. Sakaling ako ay palahing makarating sa Albania. Asahan mo hindi yun upang umalap ng katanyagan, kundi upang huwag na tayo magkahiwalay kaibigan. Pagkalipas pa ng ilang taon, marami sa mga pagkikilalang pinakamalot ng mga Ang pangalan niya ay Hindi! Hindi ko maaaring palagpasin ang paggawa mo sa aking karangalan. Isa lamang sa ating Florante ang dapat na salubunging bangkay sa Albania.
ating paaralan ay magkakaroon ng pagsasadula hango sa buhay ni Reyna Yocasta. Durante, gampanan mo ang papel at Diocles. Tatauhan naman ni Reyna Yocasta ang gagampanan ni Minadro. Patuloy ang kanilang pag-aaga. Lahat ay masaya maliban kay Adolfo na noon ay. Nalalapit na ang araw mo, Florante. Isang araw, bago pasimula ng pagtatangkad, Adolfo ay hindi makatulog sa ilang nilang sinasayis ay pamalitin na balang niya kay Durante. Bukas, magiging ganap na ang aking paghihiganti. Bukas, mawawala ka na, Florante. Ha 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 ha. At nang dumating na ang pagtatangkad na dala, pinakilala ang pagkaita ko ang mapaysaya si Durante. Mabuhay si Florante! Mabuhay! Magpakabusog ka na sa mga papuri, Florante, at nalalapit na ang katapusan mo. Magsisimula na ang pagsasadula, kaya lahat ay pupwesto na. At sa kalagitnaan ng kanilang pagtatangkad, Magpakatataga na, Florante, at malapit na ang katapusan mo. sa halip na sabihin ang nasa original na ikay kumilalang kapatid mo ang may resinuntunga, karinita ni Adolfo ay, Ikaw na umagaw ng kaburihan ko'y dapat kang mamatay. Mamatay ka! Hindi mo yan! Isa kang traitor! Taksin! Anong nangyayari dito? Bakit? Adolfo, anong tinangka mo patayin yung kababayan? Isa kang baliw, Adolfo! Isa kang baliw! Kailangan mawala siya pagkat siyang umagaw sa kalalalang ko. Isa ka kita! Kulong mo ang sakit! Parusahan si Adolfo! Parusahan ang sugnam! at ang Atenas ay nagdinala sa kapangasan ni Adolfo. Sa muli natin pagtatagpo ay titiyakin ko ang aking tagumpay, Florante. Titiyakin ko! Dahil sa nangyari, pinigit niya nga pinapunta ng pinabukasaw si Adolfo. Kaya din, pinauwi siya sa Albania. Hindi masama na isang tao ay magkaroon ng matayog na layunin. Ang masama ay tawagin ang katuparan na iyon sa kapisalaan ng kapwa. Kung paano nagkaroon ng isang kain na pumatay sa kanyang kapatid na si Abel nang dahil sa iyo. Paano kaya hindi magkakaroon ng isang Adolfo na naghahangal ng pumatay sa kanyang sarili kababayan? Nahahanga ang ginawa ni Milano. Ito'y magandang isang halimbawa ng pagkabayan. Maraming salamat sa iyo, Leonardo. Kundi dahil sa iyo, ay sana akong malamig na bangkay. Ibagsin mo sa iyong isip ang bagay ni Ang Durante. Ang lahat ay utang lamang sa dakilang lubha. Ako'y kasangkapan lamang niya upang ay kailigtas sa kapahamakan. Durante, para ko lang nakikita ang malapit na dumating ang araw ng iyong pag-ibig. Sa palagay ko'y, hindi ako makakauwi nang hindi ka kasama, kaibigan. Sumama naman kaya ako, ipagkapuling mo naman kaya ako sa iyong mga kaibigan. Saan po na nga mamunduwe? Abay, syempre, ipapakilala kita. Ipagpatawan niyo po ako sa aking mga abala. Pahiyak po galing kay Duque ng Albania para kanituran. Narito ang ina. Iyan ang katotohanan, anak. Pumanaw na ako yung ina. Hindi ko ito pinaalam sa iyo noon upang huwag masira ang iyong pag-aaral. Ang iyong ama, Duque. Wala na ang mahal kong ina! O mapaging langit! Nakasama mo yung loob, Durante. Nakikirakoy ako sa kalungkutan mo, Durante. Sa patingin sa malayo sa Durante, Durante ay natatanaw sa larawan ng kanyang ina. Ina! Bakit hindi mo na ako inintay? Hindi ba't sinabi ko sa'yo ako'y magbabalik upang adugan ka ng aking tagumpay? Huwag kang masyadong malumbay, Florante. Hindi makakatulong sa katawan mo ang kalungkutan. Salamat sa iyong paalala, Leonardo. Isa kang dakilang kaibigan. Nakaraan pa ang dalawang buwan, dumating ang ikalawang linaw ni Duque.
Albania, ay lagi mong tatandaan na meron kang isang anak. Ang paghiganti ni Adolfo ay pakaingatan mo. At kung ikaw ay salubungin ng hindi, mag-iingat ka. Pero kung magpapalatan, lagi mong handa ang iyong sandata. Salamat po sa inyong paalala. Baka tatandaan ko po itong lahat. Siya nga pala, Menandro. Hindi ba sasama ka sa akin? Siya lamang ng aking kamay ang dapat natin. Hindi nahihintay ni Antino na panakita ng dalawa. Rodin ay pumayag na sumama si Minando kay Duran. Ilang saglit pa sa daw. At nang sila'y makarating sa kahayaan ng Albania. Gawin ko sa'yo, narito na mga inyong anak, si Dorante. Anak ko! Ama ko, Anak ko, hindi ko akalain na ganito kapait ang ating pagkikitang muli. nako, sumubok tayo ng kasana. Marahil nga, Ama. Ama, may nais po pala akong ipakilala sa inyo. Siya po ang matalik kong kaibigan, si Menandro. Ang aking kaliitan ay handang maglingkod sa inyo. Napalitaan ko ng lahat. Sa kang tunay na kaibigan, Minando. Balang araw, may makakagaling kami sa iyo. Bukod Liseo, narito na po ang sugo. Galing na po ako sa parasyo ni Haring Iseo na siyang nagsabi na narito na kayo. Aalis na po. Anong sinabi ng sugo? Ama ko? Ito'y galing sa iyo, Minuno, na siyang monarko sa Porton. Kailangan niya ang tulong ni Halil sa iyo. Nakapagkog ng mga kaaway ng Turo sa pamamagitan ng Senado. General Osmalik! Ano ang iyong pasyamal at buhay? Hindi na napasaya ng sandali ang pagkakas. Rodin, nagsadya siya sa dalawin ng Albania. At kung magkakaroon ng daan, Mabuti at nagsadya ka agad sa akin. Ako tunay na kailangan ng ating tulong. O Duke, sino ang binatang kasama mo? Ang kiyas na ito ay siyang kamukha ng buging gilero. Ang aking napangarap na sabi sa iyo na magiging haligi ng Senate Reino. Siya ang magdumala na kararating lang mula sa Atenas. Si Florante ay nahandog sa manong yapak tuwing na sa isang basalyota. Haring Poon, pagkutusan po ninyo ako. Maligayang pagdating. Wala ngayon ay ikaw na ang kong general ng Angko, Florante. Narito na pala kayo, mahal kong ama. Oo, Laura, anak ko. Siya nga pala ang aking anak, si Laura. Bini-bini. Ako naman si Florante. Pinandra naman ang aking anak. nakagustuhan na rin ang hari. Ang mga daw si Laura ay nakaupo sila sa loob. Makaibang ganda rin ang nalawa ni Duran. Halos itong ito at di ko ito talaga si Durante at lagi sumasalya sa kagandahan ni Laura. At dilingin sa kanya ay gayon din pinag-araman ni Laura. Napakaganda niya. Ano kaya itong nararamdaman ko? Pag-ibig na ba ito? Biggisig ni Florante. Teka, ano ba itong aking sinasabi? Nang matapos ang kanilang tulog, umuwi na sila Duran. Hindi makahigit kay Durante ang kalungkutan dahil maraming mga kaibahan at hindi pa ito nakakataban ang kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal si Laura. Makita hindi sinasadya rin. Nakita ang nararating bigat ay Anong iwaga ng pagkakataon? Parang hindi ako makapaniwala na ako'y humihinga pa sa mga sandaling ito.
Di kaya na nalaman kung saan hinang iyong kalungkutan. Ipinagulok sa mo ang kampano ng iyong ina. Hindi yun ang dahilan, Laura. Ang kalungkotang nadarama ko ngayon ay nagsimula nang ikay aking makilala. Kung gano'n, kinakalungkot ka muna natin pagkikita. Hindi mo ko naunawaan, Laura. Ang kalungkutan ko'y sanay ng aking damdaming inukol sa'yo na hindi ko maipayag. Subalit, sa pagkakataong ito, ikamamatay ko kung hindi mo mababati. Ikaw ay aking iniibig, Laura. Laura, iniibig kita. At kung hindi ka labay sanay, nais kong bago ako magtungo sa larangan, ay bigyan mo ng liwanag ang isinamo ko. Hindi ko nais na lumisan kang malungkot, Durante. Kay ligaya ko, sapat na ang mga luwang yan upang sabihin kong ako ang pinakamapalad sa daigdig. Durante, lumakad ka at tumasak ang patungabanda ng aking dalangin. Ang iyong pag-ibig ang siyang magiging sandigan ng aking tagumpay. Paalam. Diyos, tama ka magiging! Huwag mo po ito ka na mapahamak si Florante! Patabayan niyo po siya na inyong magpagpalang kamay! Kinabukasan, ang hukbong patungo sa Katana ay hanggang-hanggang. Ang mga kawal at Durante, kasama si Renato, ay tumungo na sa ito. Iyan ang protona, Menandro. Kailangan magsipaganda tayo. Gawin natin biglang pagsalakay upang malito ang mga anak. At gaya ng kanilang plano, di na rin kasi nagsipagsalakay si Durante at Renato. Nakaupo din sa wakas. Napagod na ako. Sugod mga kasama! Sa marahas na pagtanungan nila Durante, ang mga toro ay nagulo at hindi matutuhan ng bato. Sa kapaglaban ng lahat, ang pinatabas ng Durante at Osman. Anak mo! Magpatutag ka na! Mayabang na inilay! Ikaw pala ang sinasabi, Osmali. Masusubukan ko nga ng tapang mo. Ito ang nababagi sa'yo. Ah! Sayang na, General. Sa takas lang iba, nagtagumpay tayo, Florante. Ikaw naman. Bantog na yun nila ng mga moro. Ikaw naman, Menandro. Kaanga-hanga ang iyong tapang. Tayo na sa palasyo. Pagod na ako, putang ina. Ewan pa kayo, pagod na ako. Iniisip ni Durante ang may kakinabang na silaw. Kaya naman, bumalik sila agad sa palasyo ng Menandro, hindi ba ako namamalik mata lamang? Tingnan mo,
Ang matawad ng Moro ay nasa itaas ng palasyo ng Albania. Hinakop ng mga Moro ang Albania habang tayo nasa kupona. Tila sila ay may kasamang babae. Yan. Hindi ko gaano manigan. Diyos ko, si Laura, siya nga. Si Laura nga, Florante. Mamamatay kayong lahat sa ginawa nyo. Ah! Laura, aking Laura, anong nangyari at Lorante, salamat ako na iligtas mo sa tiyak na kamatayan. Ang aking ama at si Dr. Isay ay kasalukuyan ng kapulungan. huwag kang mag-alala. Ngayon din ay sasalakayin namin ng Proton ang palasyo. Kila mga kaibigan, mga kawan, tayo maganda. Tayo nilusot ng palasyo upang bukuin ng mga Moro. Tayo na. Walang wakas at natatakot ng mga anak sa kanila. Ang mga kaaway ay parang dinaanan ng tao. Pag-iba nila ang mga baktay ng tao. At pagkatapos rin, ay agad-agad nila pinasok ang palasyo upang ilabas ang pisan ng kanilang mga. Ama, mahal na hari, nasaktan po ba kayo? Narandaan ako! Ayos naman kami ng mahanay. Salamat at inabutan niyo pa kaming buhay. Hindi nga ako nagkamali, hinangit ang general ng aking bukbo. Ikaw nga ang mandigigma na dumanghalap sa aking panaginip. Subalit, nakalimutan nila may Adolfo pa at siya hindi natutuwa sa mga pamilya. Kaya, Talagang sa kanina humaling ang angal na hari. Kung mayroon mang anay na sumisira ng kahoy, ako naman ang anay na yaon na sisira sa inyong lahat. Ha 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 ha. ang tagumpay ni Durante ay sinaglapan ng lalong narami at malaking kapatalunan. Ilang buwan ang lumipas, muli sinalakay ang kalan. Pumasok ang mga turko sa pagmumuno ni General Garcia. At sa kahuli-hulihan, ay nanalo ulit sila lakas sa mga mapanakong nila. At sa kaharian ng Empire si Durante, pagkatapos ng laban ng may nalaking kalihaplan ni Pinay. Gerald, meron pong dumating na niya galing kay Harry sa'yo. Salamat. Anong sinabi ng liham, Florante? Pinuwi ako sa Albania at iwan ko raw muna sa iyong hugbo. Paalam muna, Menadro. Uwi muna ako ng Albania. Alis na ako. Mag-iingat ka, Florante. Nakakapagtaka naman yata hindi niya pinasama ang mga hukbo. Sa tatanggap ni Durante na lima, walang ano-ano ay dumating siya at nagtulong Albania. Hindi nagtagal at nakarating na si Durante sa Albania. Ngunit, Anong ibig sabihin nito? Hindi niyo ba ako kilala? Ikinalulungkot namin ni General. Subalit yan ang inuutos sa amin ng mahal na hari. ang salaki ng pagkatama ni Durante ay kilala siya sa isang kaniling na bilangguan at dito niya nabatid na Magandang gabi, Nangal na General. Kamusta naman sa iyong kwarto? Nagustuhan mo ba? Adolfo! Pagbabayaran mo ito ng mahal, Adolfo. Isa kang taksil. Paano mo yan nagawa sa sarili mong bayan? Nasaan ang hari at ang aking ama? Florante, Florante, kawawa ka naman at nahulog ka sa aking kita. Makinig ka sa aking sasabihin. ang katanlaban ng palasyo ni Nagloco Tintero at Harry Tintero na biglang dumating sina Adolfo. Ano ang ibig sabihin nito, Adolfo? Aking mga alagad, dakpin sila! Tinatapos ko na dito ang iyong pamumuno, mahal na hari. Dito na rin nagtatapos ang inyong mga buhay. Hindi! Hindi maaari! Isang napastangan! Taksil! Ikulong sila at pugutan ang ulo. Ngayon din! Pakulay nyo kami!
ng iyong ama at ang manlahari dahil hindi sila nagbabagay mamunod dito sa Albania. Mga walang utak! Ano? Isa itong kalapastangalan! Ngunit, hindi ko lubos na maisip kung paano naging hari ang sandubag na kagaya mo! Pagkalipas ng 18 araw, ay inilabas siya sa piitan na Saan niyo ako dadalhin? Ikaw ay isang bilanggo, at ang aso sa'yo ay gapo sa madilim na gubat. At kailan pa siya nagkaroon ng kapangyarihang umatol? Gaya ng aking sinabi, siya ang hari ngayon. At di magtatagal, papakasalan niyo na si Prinsesa Laura. Ano? Patutunayan kung hindi karapat-dapat na mamuno si Adolfo. At di rin ipakakasal si Laura sa duwag niyong hari. Huli ka na, wala ka na magagawa. At sa palagay ko, ito na ang iyong katapusan. At sa tuwing maalala ko si Laura ay halos mawalan ako ng diwa. Masalimuot pa lang pinagdaanan ng iyong buhay, Florante. At sa mga dimang sinuungan ko, isa na si General Osmalik sa aking nagabi. Na ayon sa balita, ay siyang pangalawa lamang sa tapang ni Aladdin. Huwag kang maniwala sa mga balita. Sakaling totoo man ay maraming dagdag. Iyamang natalos ko ang iyong buhay. Pakinggan mo naman ang aking kapalaran. Ikaliligaya kong mabati, kaibigan. Florante, ang Aladdin na iyong binabanggit na bantog sa Persia ay ako. Ikaw, kaibigan, ako ba yung binibiro? Ako nga, Florante. Si Aladdin, na tulad mo ay isa ring sawi. Di yata ang kaharap ko'y ang kilabot na mandirigma ng Persya. Ang kasawian ko naman ay dahil sa aking amang sultan na si Ali Alam. Siya ang umagaw sa mahal kong si Clerica. Mahal na hari, narito na po ang anak kong si Aladdin. Wala kang kwenta! Iyong ibinaya ang ating pamilya. Ginawa ko naman lahat ng aking makakaya para sa inyo, Ama. Lahat! Lahat ng aking makakaya. Ngunit kahit anong gawin ko, ay hindi nyo yun makita. Sapagkat lahat ng aking gawin ay mali sa inyo mga tao! Ang daya pang sinasabi. Saglit na lamang papasakin ang minamahal mong si Clerita. Mga kawal, igulong niyo na yan. Hindi! Bitawan niyo ako! Ama! Aladdin! Aladdin! Aking mahal! Nasaan ka? Nasaan ko yung Clerita? Bakit siya ang hinahanap mo? Nandito naman ako. Umiibig sa'yo kahit na natulog ang puso. At kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. Walang pakialam sa'yo! Si Aladdin lamang ang mahal ko! At kahit kailanman, ay hindi ka magiging si Aladdin! Wala ka nang magagawa. Papakasal ka sa akin sa ayaw mo na gusto. Hindi ako makakapayag! Ayaw mo pa. Mapapasayo lahat ng aking kayamanan. Maging ikaw ang kaharian. Maawa ka! Kawalan mo ako! Mga kawal! Igulong niyo na sa Clerita sa aking kaharian. Bilang kanta. Nga ako. Bala sila ito. Anong tila? Kayo nagkakagulo? Lilian po galing ni Prinsesa Laura. Kay Laura? Tama nga ang aking inala. Mga kawal, magsihanda kayo ngayon din ay lulusog tayo sa Albania.
Sugod mga kasama! Patayin ng mga taksil! Kapag nagkakasyo ang mga tao sa Albania, pinakakinagot ko sila. Dalawang Adolfo sila oras sa baba at doon sila panahon ng iba mga mga. Buti na lang at mayroong dumating na panglawa ng oras. Lalong ako, Adolfo! Si Karate ang mahal ko! Magiging akin ka ngayon, Laura. Bitawan mo ako, Adolfo! Sa halimaw! Tulong! Tulong! Bitiwan mo siya, nilalang! Isa kang halimaw! Ito ang namamali sa'yo! Maraming salamat. Clarita, maraming salamat, Clarita. Kung hindi dahil sa'yo, naituloy na ni Adolfo ang kanyang masamang balak. Siya nga pala sila. Nagkapalagayan na noon ang dalawang dalaga at hindi na rin ang pagayari. Sinalaysay nila pareho ang kanilang mga karanasan bago ang pagkakataong ito. Noong gabing iyon, nilinisan ko ang Persia at nilakbay ang madilim na gabi. Teka, sandali. Wala ka bang naririnig? Oo nga, teka, at ating pakinggan. Subalit sadyang di ko matanggap ang pag-ibig ng sultan. Ninais ko pang magpakamatay ngunit paano na lamang si Alamin. Hanggang sa may sipat ko ang tumakas. Nilandas ko ang kaparangan at kabundukan hanggang marating ko ang kabubatan at Isa ka rin palang sanay na layo sa'yo, tunay na minamahal. Di yata si Laura ang narinig ko. At kasama niya ang mahal kong si Terita. Ikaw ba'y nababaliw na, kaibigan? Wala naman sila dito. Tumingin ka kasi dito. OMG! Ayun sila, oh! Laura! Aking Laura! Morante! Verida! Alamin! Kailang pagsundan ng kalak ang habang sa kailang palipad na sangko at ang pagsilig na tulad sa iyo ay ngunit tila isang paraiso. Morante, simula nung ikaw umalis, nagkaroon na ng gulo sa Albania. Gulong? Anong gulong naganap, mahal kong Laura? Sa gitna ng pananabik sa muli nilang pakikita, sinuwento ni Laura ang mga nangyari sa Albania habang siya ay nakikipagtika sa Ebola at hindi nakaligtas sa madalas na pagdinig ni Aladdin ang Teka, sila mga yabag na marami mandirigmaan. Oo nga! Dali! Mag-ipag-kubi tayo! at mula sa kanilang pinagpupagdihan ay ito ay kanilang pagdihan. Teka! Tila namumukhaan ko kung sino nauna. Oo nga! Si Menandro! Durante! Menandro! Durante o kaibigang Durante. Akala ko hindi na tayo makikita. Menandro! Salamat! Salamat sa pagdating niyo. Pagkaalis mo, isang sulat na natanggap ko galing kay Laura. Doon ko nalaman ang inilakapatibong ni Adolfo para sa'yo. Hindi ako nag-aksaya ng panahon, sinipot ko agad ang dating upo at noon din ay nilusog namin ang Albania. Hinahanap ko kayo, pati na rin si Adolfo, ngunit hindi ko na kayo matagpuan. Kasalukuyan akong tinakas at dalhin ni Adolfo sa madilim na lugar. At dito ako natagpuan ni Terita na siyang nagigta sa akin. Kaya ganda ng pagkakataon. Simula ngayon, wala nang liligalig sa bayan ng Albania. Mabuhay ang Albania! Mabuhay! At hindi sa ila ang pagdinig ng kanilang pagdihan o mga pagdihan. Hinahanap tama yung sila ang mga sila. Kapagpagod sila, ang lugar sa kalugan nila ng ilang kumayo ng mga mamamayan. At pinalipas pa ang araw ang dalawang buhay pagdating ng kanya. Sila Perante at Laura, Alamin at Jerica ay kinasalpi. Kayo ngayon ay pinag-iisa ng mahal na batala.
Maayos, magmahal. Pagkatapos sa malaking naging katalasa, ay masaayon sila Aladdin at Laila. Paalam na, Florante. Laura, hanggang sa muli natin pagkikita. Naway pagpalain kayo ng Bathala, Aladdin, Lerida. At si Florante at Laura ay naging alira sa pamamahala ng Panginoon. Malaki ang isinulong ng Albania. Ang suhat noon ay ginawalalan sa kanilang kaligayahan. Pagka-plain braso.